Minsan nadadali rin tayo ng mga sale, di ba? Ikaw, Oo, hilig mo sa sale. di ba? Nabiktima ka na ba ng sale? Oo naman! Ala! Palagi ako nabibiktima ng sale. O, Nag-enjoy ka? O nag-enjoy yung binilihan mo? Both. Ay, love it. Oo, syempre ano yun eh. Oo, Diba, give and win-win, take. no? Oo. Ano ba mas gusto mo? Buy now o buy later? Hala, buy now o buy later. Ang hirap naman ng katanungan, especially kapag ikaw ay nagtitipid ng iyong kaperahan para nga amin na depensahan, amin kang panigan, para ikaw rin ay aming maintindihan. Ito ang aming kanya-kanyang ipinagdalaban. Si Gando Wanda, ipinaglalaban niya kanina na buy now. Bilhin mo na Buy raw. now. Oo. Ako naman, sabi ko, buy later. Kakadaldal natin, wala akong na-prepare. Bakit? At least pareho. Correct. Alam mo, Ganda Wanda, much better pa rin kung buy later. Para naman makapagmuni-muni ka muna, mapag-isipan mo muna ng maigi, ma-check mo ang iyong expenses, ang iyong budget, bago ka bumili ng kung ano-ano ng basta-basta. Diba? Alam mo, buy now. Kasi kapag kailangan mo yan, paano wala ka gagamitin kung di mo binili, di ba? Kaya nga buy now, bili mo na ngayon para magamit mo na rin ngayon. Eh parang kung kailangan mo ngayon, tas later mo pa bibili, ano magagamit mo? Wala ka nga. Ganon. Ay, love that for you, ha. Ako, buy later kasi malay mo may makita kang mura o hindi naman kaya malay mo mag-sale pala siya. Eh di, makakadiskwento ka pa, di ba? Lalo na kung pinag-iisipan mo kung bibilhin mo ba o hindi dahil sa gipit ng iyong budget, magkakaroon ka pa ng chance na mag-isip-isip. Ganon. Bakit mo kailangan mag-isip kung kailangan mo nang bilhin at bayaran sa cashier right now? Di ba? Uy, asan yung timer ko? Ano Meron to, yan, meron yan. Unlimited, gusto ko nga bigsi yung oras eh. Kaya kung ako sa'yo, kung nasa harapan mo na yan, bili mo na yan. Kung nasa cart mo na yan, check out mo na yan kasi maagaw pa ng iba tapos ma-out of stock pa, di ba? Kawawa ka naman. Aww. Kung sa mga oras na to, marami ang nagugulumihan na nalilito ng sobra. Ano ba? Saan ba ako papanig? Sino bang tama sa kanilang dalawa? Si Biboy Bibo ba o si Ganda Wanda? Alam nyo, depende naman po yan sa sitwasyon at depende rin yan sa bibilihin ninyo at nakadepende rin sa spending habits ninyo kasi kung panay-panay talaga ang bilhin ninyo ng kung ano-ano nang hindi nyo pinag-iisipan, lalo na kung hindi nyo naman kailangan at hindi nyo masyadong nagagamit, dun pumapasok yung katagang sayang naman. Sayang naman. Diba? O, dumidepende pa rin na. Ano naman ako, hindi ko masabi na ayaw ko na 2 or gusto ko 2 kasi may mga panahon talaga na kailangan mo bilhin ng bagay. Correct. Ora-ora. Lalo na kapag kailangan mo na. Oo. Pag kailangan mo, buy now. Pero pag hindi naman, buy later or buy never. Oo, pero dyan papasok yung sinasabi nating diferensya sa pagitan ng pangangailangan versus kagustuhan. Kagustuhan lang. 'Di ba? May mga pangangailangan kasi tayo na talagang kailangan natin minsang bilhin agad. For example, nasiraan kayo ng washing machine. Tapos hirap na hirap ka nang maglaba o hindi naman kaya kung sino man yung naglalaba sa inyo. Syempre, kailangan 'yon, 'di ba? Necessity 'yon kahit papaano para maging convenient yung trabaho ninyo, yung paglalaba ninyo. So, ikaw kahit na medyo higpit or tight ang iyong budget, kailangan mo na siyang bilhin, 'di ba? Correct. Alam mo sa akin, B-boy, ang nawalang sa akin, feeling ko hindi magandang habit ay pag may bagong labas na makeup, kailangan meron ako. Ganun ako dati. Pero para sa akin, na wala naman generational wealth, hindi siya sustainable. Pero walang masama kung nangongolekta ka, kung mahilig ka sa ganyan, lalo na kung nagpapasaya sa'yo yan. As long as kaya mo siyang bilhin. Correct. Diba? As long as hindi ka mamumulubi for the next 3 months, sige, worth it na bili mo yung lipstick na yan kung talagang bagay sa'yo. Kaya ngayon, ang ginawa ko, ang dami kong makeup. Tanong si B-boy, ilan ang lipstick ko? Iisa lang ang labi ko. Ngayon, ewan ko, sign of aging kapag talaga nagkukuripot ka na eh. Kasi tinitignan ko yung mga gamit ko. Sabi ko, Nag-inventory ka? Oo, nag-inventory ako. Sabi ko, Pangit-pangit naman ang shade na binili ko pa. mga ganon, sayang pera ko dito, ganyan-ganyan. Ewan ko, siguro kasama sa pag-evolve mo yan bilang tao, kung paano mo, babalansihin yung pera mo, ganyan.
hindi na doon na pupunta. Mhm. Although again, walang masama kasi nga dumaan ako dyan. Kahit paano naman, napasaya ako ng mga bagay na binili ko dati kahit hindi ko naman din talaga siya kailangan. Correct. At noong mga time kasi na yun, ang nasa isip mo, yung mga makeup kailangan ko to kasi sa trabaho ko. Oo, kailangan ko yan. Oo. And then later on, magkakaroon ka ng realization na, ay, oo nga, kailangan ko yung makeup, pero may mga makeup pa naman ako, di ba? Oo, kaya ngayon na inuubos ko na lang. Oo. Kahit ka-expired na ginagamit. Correct. Charot. Sisimut-simutin mo Masama. talaga siya. Pero Oo. magandang practice yan. Regardless kung anong estado mo sa buhay, kung ikaw ay mahirap or mayaman, dapat yung mga bagay na binibili mo or pinaghagastusan mo ay pinag-iisipan mo pa rin. Correct. Diba? Tigilan natin yung, ang tawag doon, yung consumerism. Ah. Diba? Kasi may mga bagay na bibilihin mo tapos maiimbak, magiging basura, mapupunta sa kung saan-saan. Diba? Hindi mo Oo. mapakinabangan. Kasi may mga mayayaman pa rin until now, in fairness to them, na kapag may bibilihin sila, mga big purchases, pinag-iisipan pa rin nila. Kaya nakakatuwa. Diba? For example, si Miss Lisa Makuha, ayan, shout out po sa inyo. May TikTok video sila nung anak niya na si Missy. Na talagang sinisimot-simot niya yung makeup niya rin. Parang Oo, katulad nakita mo. ko yan. Diba? Oo, na parang meron pa naman. May product pa naman, magagamit pa naman na ganyan. Correct. Pag nakita mo rin yung makeup ko ngayon, grabe, may isip mo B-boy na parang, Ganda-wanda ba to? Grabe, parang, hindi siya ganun eh. Hindi siya ganun. Parang excited akong maubos muna siya bago ako bumili ng bago for Oo, myself. diba? Mas better na yung ganong thinking. Oo, hindi yun nangangalahati pa lang. Correct. Ayoko na sa'yo. Minsan kasi may mga pressure lang talaga sa society natin na, may bago, kailangan meron ako nito, dapat mabibili ko rin to. Kahit na ma-compromise yung finances ko, okay lang for as long as nakasabay ako sa uso, yung mga ganyan. Correct. Diba? Oo, ako rin naman nagsistruggle pa rin ako ngayon. Sa dami ba naman na magaling mag-market ng kanilang mga produkto online na talagang Ay, parang bagay din sa akin yan, Parang oh. gusto ko nga to. so ano siya, feeling ko ano siya, parang battle sa iyong Oo. sarili. Paano mo lalabanan yung pagiging impulsive mo? Kaya nga Ganon. buti na nga lang merong kahit papaano cart, diba? May card. Oo. Oo, Doon yun mo nga. muna siya itatambay, papatulugin. Oo, eto hindi to ano sa akin. Parang never nag-fail yung ganitong Method. Ibababad ko siya for 1 week. Pag after 1 week na, babalikin ko yung mga i-add to cart ko. Mhm. Ah, hindi ko na to siya kailangan. O, diba? Ganon. Kasi minsan, yung pag-purchase natin ay nakadikit sa pakiramdam mo na parang, bawa malungkot ka, ay parang kailangan ko yata ng bagong, alam mo yun, ititrick mo yung sarili mo na kailangan mo siya just because malungkot ka at yun ang magpapasaya sa'yo. Correct. Pero in the long run, marirealize mo na parang mas malungkot pala ako nung binayaran ko na. Kung naubusan ka ng pera, Oo. diba? Kaya reminder to sa mga yes friend natin na kasi hodang marami naman kayong pambili or wala. Sana kahit papaano meron pa rin tayong disiplina sa paggastos natin because we'll never know, 'di ba? Tama naman yung sinasabi ng iba na bili mo na ngayon kasi baka bukas mamatay ka na, hindi mo na magamit, hindi mo na ma-enjoy, 'di ba? Over naman yung mga... Diba? Pero at the same time, paano kung bukas buhay ka pa pala tapos wala ka ng pera, 'di ba? Kasi nagastos mo Ganon na. din. Ganon din, 'di ba? So we have to think wisely, 'di ba? We have to spend wisely. Wisely. Magtira, oo. Kaya kahit papaano alam ko na naiinggit tayo Naiinggit dun sa ka ba? mga sa mga kakilala natin, especially yung mga napapanood natin sa social media, sa TV na wow, bumili na naman siya ng bagong cellphone, bumili siya ng bagong baga. Well, siguro part 'yon ng necessity nila, essential 'yon para sa kanila kasi baka yun nga sa trabaho o hindi naman kaya sa lifestyle na ipinapakita nila, pinoportray nila, 'di ba? So i-give natin sa kanila 'yun. Pero tayo, we have to assess ourselves also kung kaya ba natin yung ganong klase ng lifestyle. Oo. Diba? Ito Kasi- nga yung sinasabi ko kanina, isa pang method. Pag may bibilihin kayong bagay at pinag-iisipan ninyo, kung kaya nyo daw bilihin ng 3 beses yung bagay, tsaka nyo lang siya mabibili. Hindi ko sinabing bilhin nyo. Pag kaya nyo bilhin yung 3, bilhin nyo yung 3. Tapon yung dalawa. Pag kaya nyo bumili ng 3, pwede kayo bumili ng isa. Ano yun? Okay. Safe, feeling Parang ko promo, safe spending. Parang promo. If you can buy 3, buy 1 only. Buy one only. And never buy again. Oh, ano pang ginagawa mo dito, ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Solid yes friend ka talaga. Dahil nandito ka na rin lang, sige na, mag-like at mag-comment ka na. Mag-subscribe ka na rin at i-click ang notification bell. para mapasali ka sa mga kalokohan namin. Bawal na bawal mag-no dito, ha? Kasi yes to! Yes!